Hi, shout out sa tanan diha sa Pilipinas. Kumusta ka mo diha sa akong kabaryuhanon? San Juan, San Benito, Surigao del Norte. Kumusta kayo dyan? Ito yung aking pamilya. Ang aking palalab na mangingisda. Yan ang kanilang isda na dala. Libre na pang ulam, makabili pa ng asin. Kaya purihin ng Diyos sa lahat-lahat ng grasya. Medyo pag magkugi siguro, naagyo'y grasya. Ang lalaki ng isda, budloy. Yan ata yung ginagawang sardinas, ewan ko. Yan, ititimbang yan. Bibilhin yan. Yan na si Nonito Pihan ang nagkuha ng isda. Dalhin na sa bahay nila at para timbangin. Yan guys, yung bahay ko tabi ng dagat talaga. Gutter yung doon, yung simento na yun. Hinarangan yung dagat ng simento, tawag doon gutter. Diyan kami. Mismo harap kami ng dagat talaga. Kita pa nga yung isla doon na yung pinupuntahan rin ng mga gustong maligo. Yun ang tawag is pagbasayan or puyo. Yan ay tapat talaga sa lugar namin. So nandito na sa bahay ni Nonito Pihan, nagtimbang na ng isda. Hindi man marami pero at least mayroon. Kasi guys, sa hinay-hinay na kita, basta araw-araw mayroon kang kita, mayroon kang isda or bumibinta ka na kahit lang araw-araw 1,500, mayroon kang araw-araw 1,500 na income. Wag na lang natin pag-usapan yung maraming kuha. Ang dito tayo sa mababa lang na income. Halimbawa, mayroon kang araw-araw na income na nito ba, yung bawas na yung krudo. Wag na lang natin isali ang pagod dahil ang pagod normal yon. Mayroon kang araw-araw na 1,500 na nito. Guys, hindi na yan maliit. Malaking halaga na yan. Alam nyo kung bakit? Dahil kung araw-araw mayroon kang net na income na 1,500. So, na yon? Kung parang yung naka-opisina na ba? Pero ang kaibahan lang, ang opisina, siyempre magaan ang trabaho nila. Dito naman, sa trabaho na ito, ang kaibahan is siyempre mabigat. Pero, ganon talaga ang buhay dahil hindi naman pwede mangyayari na lahat tayo ay mga professional or di opisina. Kasi sino pang magsusupply ng isda, sino pang magsusupply ng kakainin kung lahat tayo is mga professional or nagtatrabaho sa opisina. So, ang aking pamilya is napunta sa part ng mangingisda, nahanap buhay, yung ganon. But purihin ng Diyos, ako'y masaya ako at taas noo ako na ang pamilya ko is ang hanap buhay, magbukid, mangisda, at kagaya sa akin rin bilang isang OFW dito sa ibang bansa, masaya ako. At yun ay hindi ko yun hindi ko ikinakahiya ang aking trabaho. Proud ako sa trabaho ko bilang OFW dahil ang pamilya ko is naitaguyod ko dahil sa aking trabaho. Kaya tayo lahat, magsipag lang tayo, kahit maliit lang na income, basta mayroon kayong income araw-araw, yun guys, pasalamatan na natin ang Diyos. Sa ganong income guys, sa 1,000 ang araw, hindi ka na yan nakakaawa. Okay na yun. Basta marunong ka lang marunong ka lang sa pera, hindi yun na income. Magandang income na yun araw-araw ang 1,000. Kung yung net ba na 1,000, siyempre pag mas gustuhin natin na tumaas pa doon. Pero sa hanap buhay ng mangingisda, depende yun sa panahon. Weather kumbaga, kasi hindi naman opisina na ang opisina talaga ang trabaho mo is stable talaga yung amount ng salary mo. Pero dito kasi sa bukid, sa dagat, paswertihan lang. Kaya pasalamatan na lang natin lagi ang Panginoong Diyos dahil kahit papano mayroon tayong income na mga ganon. Kaya purihin ng Diyos sa lahat ng grasya na ibinigay niya sa atin at sana itong 2024 lahat tayo ay pagpalain or i-bless tayo sa spiritual, financial at sa kalusugan.